Kahit umuulan, nandito po sila para ipaglaban ang kay Congressman Joey. Doon tayo, mati-mati tayo doon. Kakonsyal at kaya congressman, talaga ibig sabihin yun, gusto na Pilipino. Kaya Pilipino, ang ating congressman, Joey. Kaya narinig niyo po, sinabi ni Chairman Castro, kung tutusin ay mas Pilipino pa ho si Congressman Joey Luis kumpara sa pa natin mga pamamayan dahil siya po ay nagsilbi, siya po ay nagsakripisyo para sa atin. Kaya may tuturing na puso niya at isip niya ay tunay na Pilipino. Ngayon po, pakinggan naman natin si Chairman Tito Blasco. May gusto rin po sabihin itong ating Chairman mula sa Pagkakas. Kasi kumabasa sa'yo yan. Pero bakit ang fresh mo mati? Ang glow! Siguro naligo ka agad ako bukas, no? Si Joey Uy po ay nakasama ko 1998 pa. So, sa dalawang dekada niya sa Pilipino. Talagang Pilipino. Kaya lang, hindi matanggap si Joey sila. Nagkano na siya. Magpahinga na siya. Oh! Sa puso, sa salita, sa gawa. Pilipino po si Joey Uy. Kaya mga kasama, dapat manindigan tayo. Dito tayo sa tunay na congressman ng 6 distrito. Nagsalita na mga taga-6 ang ating congressman ay si Joey Uy. Tama. Mabuhay ka, Joey. Andito kami. Salamat. Joey Uy. Okay, pakinggan po natin si Chairman Ray Floro. Huwag ka magtakakuti! Okay, so parang ito ang salita. Wala naman. Ay, ito na pala. Isang magandang hapon. Alam ko yung sinasakripisyo po natin ngayon, anak-anak natin, Congressman Joey. Nung araw pa po kami magkasama itong taon ito, nung siya'y tumatakbo bilang isang konsyal. Kung natatandaan nyo, independent yan, natatako na po yan. Sinisigurado ko po sa inyo, ang pusong ito ay nasa pagsiservisyo at hindi para gawing negosyo ang paglilingkod sa motor. Tama? Kaya hanggang maaari, habang panahon, nagtatirito po ang ating congressman, supportahan po natin siya. Bigyan po siya natin ng lakas ng loob. No? Kasama po tayo sa tagumpay ng ating congressman, si Congressman Joey Uy. Yan lang po. Pati siya po, medyo hindi tayo nakapagpapay. Tinignan po ni Kuya Pinoy. Magandang itapon po sa inyo lahat. Isang chairman ng Pandakan po. Lubos po ako naniniwala. Ngayon pong eleksyon na to, si Congressman Joey Uy po ang dapat pong bangko. Ang dapat magmangko. Aminin po natin na natalo yung kabila. Dapat tumanggap po ng pagkatalo. Ang nanalo po natin, Congressman Joey Uy po. Maraming salamat, Chairman Emilia. Ngayon, meron naman pong isang matikas na chairman. Tagapandakan din. Gusto magbigay ng kanyang tanongin. Tawagin po natin si Chairman Marlon Rivera, Barangay 867. Magandang hapon po. Sa tingin po naman natin, hindi ba ito itong Miss Universe, di ba? Na may second placer. Hanapin po natin yung katotohanan. Na ang pinili ng taong bayan ng 6th District ay si Kong Joey Uy. Yun naman po ang lumabas sa hula. At kahit magpahula po ulit, kung magkaroon na re-election,
Kung Joey pa rin po ang lalabas. Dahil siya po, ang itinalaga ng inalan ng tao ng 6th District. Kung Joey po tayo, maraming salamat po. Salamat, Chairman Marlon Rivera. Ngayon pumunta naman po tayo sa Santa Ana. Tawagin po natin ang isa sa mga matapang na mga dating tulong sa barangay kasama po sa Wuhan. Magandang hapon po. Tayo po ay nandito para makiusap po sa Comelec. Huwag niyo pong hayaang babuhin ng ilan ang naging desisyon ng District 6. Binoto po si Congressman Joey Uy ng majority sa mga taga-distrito sa East. So sa batas po, siya po ang dapat na maupo bilang congressman ng aming distrito. Siya po ang lehitimong congressman ng District 6, wala nang iba. Yung talunan po, better luck next time na lang po. Ito ba? Sa amin, kung sino po ang binoto namin, respetuhin niyo po, sagrado po ang boto ng bawat mamamayan. So dapat po, paupuin niyo po, pakakawa niyo po. Pinoong Garcia, si Congressman Joey Uy mo ay paglalaban namin hanggang sa dulo. Maraming salamat! Respeto sa boto ng District 6! O yan, narinig na ha, sabi ni Chairman Nagpahal, better luck next time daw. Wala nang better luck next time! Wala na next time! Nagalang-galang ng mga commissioner ng Comelec. Okay naman, pakinggan naman natin isang dating chairman din ng Santa Ana. Pangulo ng Comelec, nandito po kami taga-distrito 6 upang sumuporta po sa aming putiling Congressman Joey Uy na tunay pong hinalal ng distrito 6. Ang panawagan po namin ay hustisya at katarungan para sa distrito 6. Boses ng bayan ay boses ng Diyos. Kaya kami ay nakikiusap, Comelec, huwag kumuli. Tagumpay ng bayan, huwag po natin nakawin. Irespeto po natin ang kagustuhan po ng mamamayan ng Distrito 6. Kami po ay lalaban hanggang dulo. Sasamahan po namin ang aming Congressman, Joey Uy! Maraming salamat! Okay, so nandito rin po pala, chairman po ng... Yung po ang katotohanan. Bakit ko pinili si Joey Uy, ang ating congressman? Dahil nakita ko naman talaga ang totoo niyang paglilingkod sa ating pong Distrito 6 sa kanyang pagiging konsihal ng Maynila sa mahabang panahon. At yung pong kanyang pagka-Pilipino at kanyang puso ay nakita naman po natin na kung paano niya haharapin, bigyan ng magandang paglilingkod ang ating pong mga Distrito 6 at sa aming pong barangay. Kaya po, ang kanyang pagka-Pilipino po ay hindi lamang po nangangahuluga sa kanyang mga ginagawa. Alam din po natin sa kanyang pagkatao ay talagang ang nanay niya ay malinaw na Pilipino at yung mga magulang ng kanyang ina ay mga Pilipino rin po. So ano pa po ang ating pong ebidensya? Dugong Pilipino sila. Kaya si Joey po ay tunay na Pilipino! Ito natin tunay na Pilipino! Ay, Pilipino! Maraming salamat po. Ito naman, kagawad din from Barangay 856, Bandakan. Tawagin po natin si Kagawad Glenn Alegre. Barangay 897. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako ay nagpapasalamat po sa pakikisa po ninyo, sa pagtitig po ninyo para sa ating susunod na Congressman Joey Uy. Para po sa mga taga-Comelec, pagbigyan niyo po ang hiling at ang sigaw ng taong bayan. Matuto po kayong respeto sa naging resulta ng eleksyon. Itong nagdaang eleksyon. Hanggang dulo po, mananatili po kami at titindig para ipaglaban ang aming Congressman Joey Uy. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kagawad Michael Valderrama. Ngayon naman po, from Barangay 829,
Magandang hapon po. Honorary Commissioner Garcia. Medyo pag-aralan niyo po na maigi. Kami po sa Barangay 829, hindi po kumalahati si atras sa amin. Ang boto po niya, wala po siya kalahati. Nananawagan ako kay Comelec. Pagbigyan niyo naman po kami. Gusto namin ang pagbabago. Kaya nga no? Simula, sa Distrito 6. Gusto namin ng pagbabago. Baka palitan po natin ang pangalan nyo. Gawin natin Kumune. Di ba? Taong bayan po nagluklok. Ba't po kayo ang magdesisyon? Ang nagdesisyon, taong bayan. Kaya nagkaroon nga ng botohan eh. Para kayo pa nagkaroon ng eleksyon. Kaya nga. Wala nang eleksyon. Select na lang, select. Wala nang eleksyon. Ganun na lang gawin nyo. Easy, Comelec. Magandang gawin po sa inyo. Magandang hapon. Palaban pa ng ating kagawad eh. Kung panahon naman po, tawagin namin yung kagawad Henry Target. Nandito po lahat ng mga supporters ni Ma'am Joy upang hinihingi po namin ang iyong katarungan dahil sa mga distrito sa gusto po na magiging congressman si Joy. Dahil wala sa kapatako, ang mga tao lagi po maraming dahilan. Bigyan niyo po ang pagkakataon sa congressman Joy na siya po ang grupo na magiging congressman ng distrito sa Maraming salamat po. Gising po ulit! Gising! Kami po, ang elections po ng Maynila, kami po ay sumusuporta sa ating pong Congressman John Uy. Dahil alam naman po natin, simula nung nakaupo siya, kami po mga bakla at mga tomboy ay nawalan po ng respeto. Nawalan po kami, pinasentan po kami ng dating congressman at wala kami sa proyekto. Kaya kami po mga bakla at mga tomboy ay talaga pong sinusuportahan ang aming congressman, Joey Uy! At para ka sa Comelec, ito lang po masasabi ko. Kung gagawin naman po yan, para rin po kayong nakapagdala. Kayo na po ang nakakaalam yan. Para nakapagdala. Kaya po, Comelec, nandito po kami, buong distrito sa East, sinasuportahan din natin Baby ko. ang aming congressman, Joey Uy. Oo, ngayon no. Salamat, Kawad Siyang. And bago po makalimutan, isang pasipag po natin speakers, Bureau, palagi po natin MC sa ating mga pa-meeting, no? Kagawad po, Barangay 633. Tingnan po natin ang Bernard Pananaw, Kagawad Kiki Cortez. Ayan, so magandang hapon po sa inyong lahat mga kadistrito. Ngayong araw pong ito ay tila makasaysayan. Bakit? Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, tila ba sinupres ang karapatan ng buong distrito sa East. Tama. Ano nga ba ang silbi ng halalan kung ang ating mga boto ay hindi bibigyang halaga? Diba ang boto ay sagrado? Yes! Kaya nga tayo nagkakaroon ng halalan upang piliin kung sino ang karapat-dapat na nakikita natin maglilingkod sa atin ng tapat at diretso sa kapakinabangan ng mas nakararami at sa lahat ng bawat isang Manileño at Pilipino. Tama? Lahat naman tayo sa loob ng 21 taon na naglilingkod ang ating minamahal na congressman. Si
Simula konsehal, kilala natin siya. Simulat sa pool, nakakasalamuhan natin siya. Nagno-numero una po palagi ang isang Joey Uy sa halalan. Kung sa palagay natin, hindi natin siya kilala ng lubusan. Tama! At ngayon, ipinaramdam ng buong distrito sa East na nais natin magkaroon ng isang mabuting ama ng distrito. Tama! Pero tila ba para tayong ginupot siya, iniinsulto sa kanyang ganang ginawa nila sa kanya. Para bang niyurakan ng ating mga boto, ang sagradong boto na iniingat-ingatan ng bawat isang Manileño at Pilipino. Papayag ba tayo na ganyan lang tayong tapak-tapakan? Sabi nga naman nila, hindi daw Pilipino ang ating minamahal na congressman. Ang ginamit nilang batas, batas pang kopong-kopong. Isipan naman ninyo, saan kayo nakakita? Diba? Pag ikaw pala noong unang panahon nag-asawa ng Amerikano, ano ka na rin pala? Ganon ang sistema ng batas. Ang mga babae, walang karapatan. Nang isaayos ang konstitusyon ng 1973, binigyan ng karapatan ng mga babaeng mamili o kontrolin ang kanilang kung sino ang kanilang magiging nasyonalidad. Hanggang sa nagkaroon ng panibagong konstitusyon, ang 1987 Constitution, na kung saan naglalayon magbigay ng patas na karapatan sa babae at lalaki. Ngayon, tila ba para tayong pinabaliwala? Tila ba pinagmumukha tayong walang alam sa konstitusyon at batas? Papayag ba tayo sa ganon-ganon na lamang? Nandito kami, mga minamahal namin kapatid sa Comelec. Alam natin at alam ninyo sa inyong mga sarili na ang ginagawa ninyo ay nasa hindi makatarungang pamamaraan. Sana nawa, sa awa ng Panginoon Diyos at kailangan ninyong pagnilayan kung ang mga ginagawa ninyo ay makatao o makadiyos at makapilipino. Nawa marinig ninyo ang boses ng bawat isang taga-distrito sa East ng lungsod ng Maynila. Aming mga taga-distrito sa East ay hindi po mga tanga-tanga. Nandito po tayo sa Kapitolyo ng Bansang Pilipinas. Ang mga tao po dito may mga pinag-aralan. Alam po namin kung kami po ay niloloko, binobola o pinaiikot lamang. Sana naman po pakinggan ninyo ang boses ng taong bayan. Ika nga, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses ng tao ay boses ng Diyos. Sana po sa ating minamahal na mga kadistrito, maraming salamat sa inyong mainit at marunong na pagsuporta simula unang araw ng kampanya ng ating minamahal na Yormes Choice Congressman Joey Uy.
set up yung mag-i-interview sa ating lawyer. Naku, baliktad yung ano. Agad to. Agad to talaga. Naka-ready na kayo ng interview? Wala pa. Ay, ito pa. Successful po ng pag-file po tayo ng motion for reconsideration. Ito po yung receiving copy natin. Sinabi natin dito kung bakit dapat consider na natural born of Joey. Bakit po sa tingin niyo po yung action na Science portion po ito at lalo lang po ng ating batas. Natural born citizen naman kasi si Bong Joey. Kumpiyansa naman po tayo, attorney. Kumpiyansa po tayo. Kung merits lang tayo, panalo tayo. Suportado tayo ng batas, mga saligang batas natin at saka jurisprudence ng Supreme Court nagsalita na. Hindi naman ito bagong, kaya nga sabi ng Attorney Edward, hindi ito bagong issue. Na-decided na ito before. So, kumpiyansa kami na magiging itatama ng COMELEC yung kanilang naunang desisyon. Kumbaga yung mga documents po na pinadala natin sa Portade po, ito po yung ginawa po natin ngayon. Attorney, pakilinaw naman po, etong ngayon po, sino po talagang officially congressman, current po ngayon? Ngayon po, hanggang alas 12 ng tanghali ng June 30, 2025, ang congressman po talaga ay si Kong Benny Abante dahil siya naman po ang na-elect ng 2020. No? Pero, pagtuktok po ng alas 12 ng tanghali ng June 13, 2025, 12:01, si Kong Joey Uy na po ang magiging congressman. No? Maliban na lamang kung pag-desisyon po agad ng COMELEC na ipasura ang ating motion for reconsideration. Pero kung wala pong mangyayaring ganon, si Kong Joey Uy po ay magiging congressman na pagdating ng June 30, 12:01. At patanong ko lang po si Councilor Christian Uy, ano pong masasabi niyo sa mga supporters ni Kong Uy po? Nagpapasalamat po sa mga pinakita pong suporta through online at saka dumalo pa po ngayon despite the bad weather sa pagpapile po ng ating MR9. Attorney, nakapag-file na po tayo ng motion for reconsideration. Mga ilang po to, working days para ma-aprobahan po? Nakasalalay po yan sa COMELEC kung kailan po nila ito didesisyonan. No? By the way, gusto ko lang po linawin yung sinabi ko kanina na kung sakali na hindi tayo paboran ng COMELEC ay hindi magiging congressman si Kong Joey Uy. Hindi po pala ganoon sapagkat tayo ay maaari pang dumulog pa sa ating kataas-taas ng hukuman. No? So pag po nag-decide ng COMELEC en banc po ay maaari pa natin apila sa Supreme Court natin. So may power pa rin po ba ang COMELEC right after matapos po ang June 30 po? Sa amin pong palagay ay wala na pong kapangyarihan pa ang COMELEC na dinggin o desisyonan ng kaso na ito kapag lumagpas na ang 12:01 ng June 30 sapagkat paliwanag naman po na nakalagay sa ating saligang batas na ang ganito mga usapin
ay dapat na sinasampa sa House of Representatives Electoral Tribunal o HRET, no? Pagsapit ng June 30 onward. So, considered po talaga na si Kong Uy, pagtapos po ng June 30, na si Kong Uy ang magiging congressman. Opo. Orly, ayon po sa pwede mo po ang second placer, di ba? Opo, meron din. Sinama po namin yon sa ating motion for reconsideration na ang second placer ay hindi maaaring maupo dahil wala po itong basihan sa batas. Alam po ninyo kasi kapag tayo ay nag-i-eleksyon, bukod sa pagpili ng napupusuan natin na kinatawan, ang pagboto sa isang tao ay nangangahulugan din na nire-reject ang katunggali ng tao na iyon. So, yung mga hindi bumoto doon, ibig sabihin, nire-reject nila yung hindi pinalag na kandidato. Tami, ano po bang matibay na ebidensya, mabigat na ebidensya dito, na nagko-complain dun sa ating respondent? So ngayon po, hindi ko alam kung ano ang kanilang mabigat na ebidensya. No? Kapagkat malinaw naman po, unang-una po sa procedure. Ang nangyari po kasi dito ay dineclare na void o cancelled ang COC ni Kong Joey Uy. Pero alam niyo po, yung mga ganyang kaso, dapat po yan ay na-file not later than 25 days after filing of COC. Dapat po, October pa o November pa po na-file yan. Pero sa pagkakataong ito, ang petition po nila ay na-file May 23, 2025 o 11 araw matapos ang eleksyon. So, kaya nga po, binabanggit namin dito na tutusin, wala na po talaga kapangyarihan ng COMELEC para i-cancel pa ang COC. Kasi yung mga ganyang kaso usapin, dapat tinafile po yan 25 days after filing of COC. Ito po, after election na file. So, attorney, kahit wala pa pong final decision regarding this, si Kong Joey pa rin po ang Opo. Kasi po siya po ang pinroklama ng COMELEC. At alam niyo po, sa ating saligang batas din mismo, nakalagay po doon sa ating article 9 na ang pasya ng COMELEC division ay maaaring idulog sa COMELEC impact. At sa rules of procedure po ng COMELEC, ang decision po ng division ay hindi nagiging final and executory kapag tayo ay nakapag-file ng timely motion for reconsideration. So ngayon po ang last day natin, at nagawa naman po natin. Siguro tulungan niyo po kami na ipaliwanag sa taong bayan sapagkat ang sinasabi po kasi ng ating katunggali na dapat i-limit natin ang pagtingin sa 1935 Constitution para ma-determine kung natural born Filipino citizen kasi ng Joey. Alam po ninyo hindi natin maaaring gawin yun sapagkat sa tayo po ngayon ay nasa ilalim na ng 1987 Constitution at meron pong provision ang 1987 Constitution ay ginawa para sa mga ipinanganak under the 1935 Constitution. At ano po ang ibig sabihin doon? Sa ating pong 1987 Constitution, nakalagay po doon na yung mga Pilipino na pinanganak na Pilipino ang ina, pero foreigner ang tatay o Chinese, sila ay maaari mag-elect ng Philippine citizenship. Sa ilalim po ng ating 1987 Constitution, kapag po nag-elect ng Philippine citizenship, ay considered na natural born ang tao na ito. Nakapag-elect po ba ng Philippine citizenship si Kong Joey? Opo. Sapagkat sa katulad po ni Kong Joey, no, na naturalize ang kanyang ama kung siya ay minor, sinabi po ng ating Korte Suprema sa maraming kaso na kapag ganyan ang sitwasyon, hindi kinakailangan ng formal election. Pwede ang formal election. Ginagawa po yan sa pamamagitan ng pagkaparehistro bilang botante o pagtakbo sa halalan. Eh si Kong Joey po, silang beses na siyang tumakbo sa halalan, nagparehistro naman po siya bilang botante. At dito rin po siya nag-aral sa Pilipinas, dito siya sa Pilipinas. Yan po ay formal election na nagawa naman po niya. No? Kaya po, pasok po sa sinasabi ng ating na yung mga nag-elect ng Philippine citizenship ay deep natural born Filipino.
Pwede po ba, Tore, wala ba ng comment talaga yung the voice of the people is the voice of God? Ito po, yan pong ang Latin na term po yan ay Vox Populi, Vox Dei. Kung hindi ako nagkakamali, yan po ay nasa logo mismo ng comment. Yun naman pali! So, join tayo! Bong Joey! Bong Joey! Bong Joey! Bong Joey! Bong Joey! Bong Joey! Wala po kami Hindi, tayo, mga